Painit ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Mas himayin nga natin ang mga issue. Makakausap natin ang public interest lawyer na si Attorney Antonio Bucoy. Magandang gabi po at welcome back sa Arangkada Balita at Attorney Bucoy. Magandang gabi sa iyo, Jack, at salamat sa inyong paanyaya. Attorney Bucoy, una, ano yung assessment mo? Tapos na officially itong ikalawang linggo ng impeachment trial. Kontento po ba kayo sa nagiging takbo? Para sa akin, ang tingin ko talagang kontento ang prosekusyon sapagkat malinaw ang pagkakalahad ng testimonya ni Attorney Lotok. Pinagtibay niya ang kanilang konklusyon sa kanilang naging investigasyon at hindi natibag ito ng depensa anuman yung kanilang ginawang pagsisikap na tibagin ito. Sa halip ay lalo pong pinagtibay pa ng mga katanungan ng depensa at ng mga katanungan ng ilang senators, judges, at lalong nadiin yung ang ating pangalawang Pangulo. And attorney, ganito, no? Kasi nakukuha ko ako, hindi ako abogado, pero ang basa ko nga, kung dahil ako nag-monitor ako nito impeachment trial, successful ang prosecution para patunayan na talagang nag-exist yung video. Kasi nga, hindi na ito dininay actually no kabilang kampo. So, inuungkat na lang nila kung ano yung konteksto. Tama po ba? Tama po. Itong naging testimonya ni Attorney Lotok ay susog dun sa naging identification o pagtukoy ni Agent Calilong. Ang pagkakaiba ho dito ay nagkaroon siya ng pag-usisa kung ano ang nilalaman nito. Unang-una, na ang ebidensyang ito ay hindi AI, hindi ito doktor, hindi ito splice, at ito ay tunay. At gaya na banggit nyo, hindi naman ito pinabulaanan o tinangkang pabulaanan ng depensa. Pangalawa, malinaw na noon pa hanggang ngayon, nung ito ay ipalabas sa impeachment trial, na talagang matindi yung ginawang banta at pagmumura ng pangalawang Pangulo. At ito ay hindi conditional. Kung naalala nyo, tinanong ni Senator Judge Cayetano, so ito bang pagbabantang to ay conditional? Ang sagot niya ay hindi ho, absolute. So malinaw na unang-una, hindi may mapapabulaanan na nagkaroon ng press conference, nagkaroon ng video na pinagtibay, nagkaroon ng pagbabanta, at itong pagbabanta ito ay laban sa buhay ng tatlong mataas na opisyal. And yun nga ho, gano'n ba ka-importante pa dapat kung ang pinag-uusapan dito ay threat, although ito yung betrayal of public trust, pero gano'n pa ba ka-importante yun dapat may konteksto pa ito? Di ba kung tutusin, ang pinapatunayan lang ay kung binigkas ba niya yung mga salita na iyon? Yun ang konteksto na gusto nilang pinagsisikapan nilang palabasin na ito ay bugso ng damdamin, ito ay para protektahan yung kanyang chief of staff. Ito ay walang katuturan doon sa pagbabanta sapagkat kung ang konteksto nito ay dahil ito ay pinoprotektahan niya yung kanyang chief of staff, hindi naman niya kinakailangan magbanta. Yung pagbabanta ho ay nanggaling sa kanya, kusang loob niyang ginawa. At sinabi, at sumasagot lang ako sa tanong nung nag-i-interview, yun naman tanong hindi naman sinasabi kung magbabanta siya o hindi Kusang loob siyang nagbanta na hindi naman kinakailangan. Ngayon, tinukoy ho nung ating testigo, nitong testigong si Attorney Lotok, kung ano yung naging kasaysayan bago namuo itong pagbabanta. Yun yung kanyang mga public statements ng dalawang pagkakataon ng October, pati noong November 23. At hindi lang yon, matapos yung pagbabanta, muli niyang inulit pa yan sa dalawang hiwalay na pagkakataon. Correct. And ito, attorney, ganito, no, napansin ko rin nung pinlay ng defense, yung video ay pinili, medyo questionable yung mga pinili nilang cuts dun sa video. Parang ibang narrative na nga yung pinali. Doon yung 20 pesos na bigas ng Pangulong Marcos, then nandun yung sinasabi namimigay ng pera ang dating House Speaker. Tila hindi ba parang nalilihis or pilit nilang nililihis yung issue mula dun sa actually pinag-uusapan, which is yung pagbabanta? Yan ay talagang paglilihis at pagtalakay ng mga usaping nasa laylayan ng impeachment. Wala ho yang kinalaman. Wala ho yang kinalaman sa usaping ito. Parang inaano nila, attorney, yung emosyon no? Parang mahilig po sila sa ganun makikita mo talaga yung optics, yung ginagawang pagiging agresibo. Parang pinapalabas nila, ang pangalawang Pangulo ay tao lamang na siya ay isang ina, siya ay isang babae, siya ay isang kaibigan.
Tsaka tingin They try to humanize it. Pero ang hindi maitatatwa diyan, ang hindi maikakaila ay yung kanyang tahasang pagbabanta. Oo. Hindi yung maikakaila yan. Kaya nga ho, ang dami pang yung mga technical issues. Ito si Senator Robin Padilla ay kinekosyon pa yung credibility at gumagawa pa ng issue tungkol kung saan nanggaling si Attorney Lotto, kung paano siya napunta doon sa posisyon na yun, which is parang pang inisip mo naman ay hindi naman relevant sa kaso. Uulitin ko ho, muli, walang katuturan na naman ang mga katanungan ni Senator Judge Padilla. Yung tinatanong niya, ikaw ba ay may kaalaman tungkol sa Islam? Ilang beses ka na ba na-promote? Wala akong katuturan niya sapagkat yung kanyang mga naging promotion, bago pa siya nag-imbestiga dito sa pagbabantang ito ng pangalawang Pangulo. And attorney, ganito, no? Ito medyo marami nang nababagalan dito sa takbo kasi nga kumbaga dalawang witness pa lang ay umabot na ng 2 linggo. Tingin nyo, papayag yung impeachment court na mailabas pa ang kabuuang ebidensya? Kumbaga lahat ng ebidensya, lalo na pag pumunta na tayo dun sa confidential funds, yung unexplained wealth, anong tingin nyo po? Kusa na hong pinutol o pinaigsi ng prosekusyon ang kanilang paglalahad o presentasyon ng katibayan patungkol dito sa betrayal of public trust, sa Commission of High Crimes, sa pamamagitan ng pag-atras nila nung iba pang testigo na ayon sa kanila ay hindi na kinakailangan kasi corroborative na lang. Malinaw na ang naging paglalahad ng ebidensya at para sa kanila ay sapat na ito upang itaguyod o suportahan yung kanilang unang artikulo ng grave threats. Opo. So ito, tingin niyo po ba dun sa eventually may ilalabas kasama na dyan yung BIR box na sinasabi, yung AMLAC and yung mga bank statements, tingin niyo makikita ito ng publiko? Palagay ko po ay magiging patas naman ang impeachment court sapagkat gayong binanggit ni Prosecutor Diokno na hindi itong unang pagkakataon na bubuksan ang mga bank account, hindi itong unang pagkakataon na bubuksan ang AMLA records at hindi itong unang pagkakataon na bubuksan ang income tax returns. Nangyari na ho yan noon nung previous impeachment trial ni dating Chief Justice Corona at sa iba pang mga naging desisyon ng Korte Suprema patungkol sa secrecy ng bank accounts Okay, at income tax return. sige po, may iba lang po ko, no? Ihabol ko lang po itong tanong na to. Up for decision na kasi yung submission ng pagiging state witness ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Wise decision ba ito ng gobyerno na maggawin siyang state witness kung kumbaga may question na sa kanyang credibility? Kasi may nagsabi na dapat din isoli niya kung may nakuha man siyang pera mula dyan sa anomaly na yan. Ang yun hong Sandigan Bayan ay pinagpaliban yung desisyon doon sa motion ng ombudsman na gawin siyang state witness at tanggalin siya sa mga akusado. Ngayon po, naintindihan ko ho ang pag-aatubili ng Sandigan Bayan sapagkat pag ito po ay nangyari, madidiskaril ang ating hustisya, ang ating system of justice. Bakit po? Unang-una, mawawalan ho ng pananagutan si Sekretaryo Bonoan. Dahilan sa halip ay bibigyan siya ng pabuya sa kanyang pagkakasangkot dito sa anomalyang to. Bakit ko nasabi ito? Siya ho ang punot dulo nitong anomalyang to. Siya ang nagdisenyo, siyang arkitekto nung budget ng Public Works, nung sinumiti niya ang budget sa Department of Budget and Management. Siya, pangalawa, ang nangasiwa ng pondong ito. Sila ang nagpabid, sila ang naggawad ng kontrata sa mga questionableng kontratista at questionable at maanomalyang mga proyekto. Pangatlo, siya po ang nag-aproba ng bayad sa mga kontratistang to. Ngayon, kung inyong maaalala, nagtestigo po itong si Undersecretary Bernardo at siyang itinuturo na kumita rito ng malaki. Kumita siya ng 3 bilyon dahil sa kanyang komisyon na 15% kada taon. Kaya sa loob ng 4 na taon na siyang nanungkulan bilang kalihim ng Public Works, ay nagsusuma po, nakatanggap siya ng 3 bilyon. Kaya ako sinabi na parang may pabuya pa siya sapagkat ang kanya lang isusoli, 1 bilyon.
Ngayon, lumalabas na siya ang pinakamay sala dito. Yung isa pang punto, yun ho, sa ombudsman, dahil daw may kawalan ng ebidensya laban kay Speaker Romualdez at pati na dito kay Senator Estrada. Kung walang ebidensya, ba't mo pipilitin na ikaw ay makikipag-usap ka sa isang testigo na madumi ang nakaraan at sangkot mismo sa anomalyang ito? So, yun ang pangalawang pamantayan na yung pamantayan, he should not appear to be the most guilty. Kaya nabanggit ko, siya yung pinakamay sala eh. Opo. Siya yung isa sa pinakamalaking may tinanggap. Pangalawa, yung kawalan ng ebidensya, may iba nang testigo eh. Oho. Opo. Si Yusek Bernardo na siyang itinuro, at na si Bryce Hernandez. Oo nga. So, hindi yung katanggap-tanggap ang gagawin ng Sandigang Bayan. Kaya sila nagpasubali. Opo. Kaya sila iniurong nila yung desisyon. Okay, naku, maraming salamat po sa inyong insights po. Public Interest Lawyer Attorney Antonio Bucoy. Sir, magandang gabi po at mabuhay po kayo. Magandang gabi din sa inyo at salamat.